Mga friends, no, may mga nagtatanong kung ano daw yung masasabi ko sa planong pagtakbo ng tatlong Wow, magkakapamilya. Pamilya po ito ni Vice wow. President Sara Duterte. Itong si Ama, former President Duterte, si Congressman Pulong at si Mayor Basti ng Davao. So, alam niyo, ay parang ayoko magbigay ng any comment, but since nandito na tayo, siguro pananaw ko na lang 'to, is my opinion. So, bahala kayo, basta ito yung opinion ko. Oh Maliban lang sa opinion my ng Malacanang, which God. is narinig na nabasa po natin na ayon sa Malacanang, ayon kay maybe from the office of the president, no, Bongbong Marcos, na we are in a free country. So, kumbaga, malaya naman ang lahat na pwedeng tumakbo ng anumang posisyon basta kwalipikado. Tama din naman yon. Same din yung pananaw ko. Kung ako yung tatanungin, pero siyempre, imagine, kung titingnan natin nung sitwasyon, tatlo kasi sila, no, or naging dating Pangulo, imagine that, or Duterte to, naging Pangulo, tapos ngayon Congressman, tapos Mayor, tapos mag-aama sila, tapos tatakbo sa pagkasenador ng sabay-sabay. So, can you imagine that? Parang unprecedented siya, no? Kumbaga, sa history, parang ngayon lang mangyayari. Di ba? Parang kakaiba talaga siya. So, out of the Lacadisa, maaring, siyempre, nakikita natin na marami talagang tumututulong. Iba nga sinasabi na may isang representative, no? I think ACT teachers ba yon? Si Rip Castro, na sabi niya parang ginagawang negosyo na yung politika. Di ba? So parang siguro, ganun din yung mga sinasabi ng mga ibang tao. Nakikita ko sa mga comments nang lumabas itong statement ni BP Sara na out of delicadeza daw, bakit kailangan pa? At saka nagpresidente na siya. Kumbaga, naabot na yung pinakatuktok, no, ng pamahalaan. Yun ang mga comment. Pero sa akin naman personally, kung kaya pa naman ng Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte, why not? Di ba? Why not coconut? Pero kung sa tingin po ninyo na at the age of, I think nearly 80 years old na si President Oh Duterte, ba? my Kung God. palagay niya mas dapat iunahin yung health, 'di ba? Kasi alam naman po natin yung politics na stressful po 'yan, daming mga, although kaya niyang i-handle na 'yon kasi, pero siyempre hindi pa rin maiwasan na maging emotional ka pag makarinig ka ng mga iba't ibang reaksyon, tao lang tayo, 'di ba? So siguro para sa akin, kung ako yung kung ako lang 'to, ganyan maabot ko yung ganyan, alam mo yung peak na sana nasa gobyerno, nagpresidente ka na, nag-mayor ka na, naging congressman ka na, nagpresidente ka pa ng 6 na taon. So siguro ipahinga ko na lang. Let give chance to others, no? Para naman sa mga nais pong maling mga anak niya, di ba? Pwede naman yon. So meron naman talagang magkapatid na sabay-sabay. For example, Cayetano at Pea Cayetano at saka Alan Peter Cayetano. Sino pa ba? Yung GVRC2, si Senator JVRC2 at Jinggoy Estrada. Although magkapatid lang sila sa ama, pero kapatid yun, di ba? Sino pa ba yung mga nagsabay-sabay, no? Basta yun ang mga nakikita ko na kilalang tao nagsabay na magkapatid. Pero ito, dalawang magkapatid tapos isang ama, parang first time in history sa Pilipinas po, no, na may ganon. Kasi what if manalo or kahit hindi manalo, first time talaga na mangyayari itong ganitong uri ng sitwasyon ba sa larangan po ng politika. So, yun, kung ako yung kung akong tatanungin, although karapatan yan ng Pangulo or ng pero siyempre, i-consider na rin natin yung katandaan. Medyo matanda na at physically unstable na po, no, ang Pangulo. Sa tingin ko lang, based sa mga naglalabasan video na natin nakikita, napapanood, no, medyo mahina na ang Pangulo. So siguro para sa akin, wag na lang, no. Maging focus na lang sa sarili, 'di ba? Mas tumagal-tagal pa ng yung buhay. Umabot pa ng 100 years old, 'di ba? Kung 78 na ngayon or 80 years old na yung Pangulong Duterte, yun na lang siguro. That's my Pero again, karapatan pa rin po ng kahit nino man. Kahit 90 years old ka na, 100 years old ka na, or more than 100 years old na, basta physically able ka pa rin, able to read and write, yun lang naman importante dyan, di ba? Can perform your duty and responsibilities as national or local leaders.
Okay lang yun. So thank you and God bless Philippines. Malapit na palang eleksyon. So Oktubre na yung filing of candidacy. Tapos May 2025 yung eleksyon. Good luck!